Masayang-masaya si Glyza nang sa wakas ay nakagraduate na siya sa kursong psychology. Bukod dun, ay nakakuha rin siya ng magandang trabaho sa Makati. Wow! Congratulations, friend! Buti ka pa may trabaho na. Iba talaga kapag may honor. Wika ng kaibigan niyang si Mitos. Napangiti ang dalaga. Swerte lang. Kailangan ko talaga ng trabaho. Ayoko na kasing pagtrabahuhin sina mama. Gusto kong ako naman ang magtrabaho para sa kanila. Sagot niya. Hindi pa dun natatapos ang swerte niya dahil nga sa matalino siya at masipag ay madali siyang na-promote sa trabaho. At dahil malaki na ang kinikita niya ay pinahinto na niya sa pagtatrabaho sa karinderya ang nanay at tatay niya. Maganda si Glyza, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nobyo. Marami naman ang nanliligaw sa kanya, pero walang nagtatagumpay na mapasagot siya. Ano pa ba ang gusto mo sa buhay? Successful nga ang career mo, pero olat naman ang love life mo. Nahuhuli ka na sa biyahe. Naunahan pa kita. Tingnan mo ako. Ikakasal na. Wika ni Mitos nang magkita sila sa restaurant. Hindi naman ako nagmamadali eh. Kung darating di darating. Alam mo, ang pag-ibig hinihintay yan at hindi hinahanap, sabi niya sa kaibigan. Hay nako, kung maghihintay ka lang at wala kang gagawin, ay tatanda ka talagang dalaga niyan. Kaya kung ako sa'yo, ay maghanap ka na ng mapapangasawa dahil baka magsara na yang matres mo. Pangungulit pa ni Mitos. Huwag mo na akong intindihin. Ang intindihin mo ay ang nalalapit mong kasal. Next week na yon, bruha. Ayos na ba ang preparation nyo doon ni Kurt? Sagot niya. Naku, hindi pa nga eh. Hindi pa kami nakakapagpagawa ng invitations. Kaya nga kita tinawagan kasi hihingi ako ng tulong sa'yo. Hindi na kasi maasikaso ni Kurt kasi sobrang busy niya sa trabaho. Alam mo naman, todo kayod para sa kasal. Wika ng kaibigan. Napabuntong hininga si Glyza. Kinukulit siya ng kaibigan sa love life niya, pero hindi pa pala ito tapos sa pag-aasikaso nito sa sariling kasal. Nangako kasi siya na tutulungan niya ito. Para na silang magkapatid ni Mitos kaya always to the rescue siya kapag kailangan nito ang tulong niya. Maya-maya ay lumabas na sila ng restaurant para puntahan kung saan sila magpapagawa ng invitations. Sobrang busy ng mapapangasawa ni Mitos kaya ang babae na ang nag-aasikaso. Mabuti na lang talaga at mabait siyang kaibigan. Habang sila ay nasa sasakyan, bigla ang naapakan ni Glyza ang preno nang muntikang tumigil ang isa pang kotse sa unahan nila. Diyos ko, buti na lang at wala silang kasunod, kundi ay mababangga ang likod ng kotse niya. Napakunot ang noo ni Glyza nang bumaba ang lalaking sakay ng isa pang kotse. Napansin niya na nasa tapat pa sila ng isang simbahan. Uy friend, wag mo na patulan yan. Tara na at umalis na tayo. Wika naman ni Mitos. Hindi. Bigla na lang siyang sumulpot kaya siya ang may kasalanan. Sandali lang at bubungangaan ko lang. Sabi niya saka bumaba rin siya ng kotse. Hoy, hindi mo ba tinitingnan ang dinadaanan mo? Mataray niyang sabi. Ngunit hindi sumasagot ang lalaki. Ni hindi rin siya tinitingnan nito. Sisinghalan pa sana niya ang lalaki, ngunit nang mapagmasdan niyang mabuti ang mukha nito, ay napamura siya sa isip. Shucks, ang gwapo naman nito! Pero mas nanaig pa rin sa kanya ang inis. Hoy lalaki! Ang kapal ng mukha mo! Muntik ka na nga makabangga ah! Sabi niya sa malakas na boses. I'm sorry pero huwag ngayon miss. Hindi maganda ang timpla ko eh. Supladong sabi ng lalaki. Napatulala si Glyza. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakakita siya ng lalaking napakagwapo na para bang Adonis na bumaba mula sa langit. Hay, ang bilis ng tibok ng puso niya. Kinikilig siya. Pero pinigilan pa rin niya ang sarili at tinarayan pa rin ang lalaki. Hindi nga kasi ako makadaan. Yung kotse mo nakaharang. Inis niyang sabi. Nakita niyang kumunot ang noo ng lalaki.
Fine. Pero pwede ba hinaaan mo ang boses mo, miss? Kasi nakakarindi. Ang sakit sa tainga. Pabalang na, sabi ng lalaki. Napikon na si Glyza, kaya napamura ulit siya. Shucks! Gwapo nga. Antipatiko naman. Aniya. Hindi alam ni Glyza kung bakit niya nasabi iyon. Nabigla siya. Napalingon tuloy sa kanya ang lalaki at napatitig sa kanya. What did you say? Sabi ng lalaki, ngunit natigilan ito nang mapagmasdan si Glyza. Parang nabato-balani ang paningin nito sa kanya. Wow! What a beauty! Anito sa isip. Makalipas ang 8 taon. Ano ba yan? Bitin naman ang kwento eh. Ano po ba ang next na nangyari? Tanong ng 8 taong gulang na batang babae. Pinisil ni Glyza ang pisngi nito. Ano sa tingin mo, baby? Inaway po ni Boy yung girl kasi sinungitan siya. Sagot ng bata. Napabungis-ngis si Glyza sa sinabi ng anak. Hindi siya nakapagsalita nang makita yung girl. Kasi naman, napakaganda nung girl kaya siguro natulala yung boy. Nakangisi niyang sabi. Pero kahit na mama, masungit at suplado naman yung boy. Wika ng bata. Maya-maya ay dumating na ang asawa ni Glyza. Narinig pala nito ang kwentuhan ng mag-ina. Hindi naman talaga masungit at suplado yung boy baby. Kaso sobrang nasaktan lang siya noon. Dahil kung kailan na malapit na siyang ikasal, dun pa siya iniwan ng mapapangasawa niya at sumama sa ibang guy. Sobrang nasaktan yung guy sa nangyari sa kanya, kaya akala niya ay iyon na ang katapusang ng mundo para sa kanya. Pero nang makilala niya ang napakagandang babae sa harap ng simbahan, ay nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. Sadyang pinagtagpo siguro sila ng tadhana para ipaalam na sila talaga ang para sa isa't isa, sabi ng lalaki. Wow naman po, Papa. Sila pala ang nagkatuluyan? Tanong ng bata. Tumango ang lalaki. Yes, baby. Ikinasal sila dun sa simbahan kung saan sila unang nagkita at meron na rin silang anak na babae na napakaganda rin. Manang-mana dun sa girl, sagot ng lalaki. O siya, tulog na, anak at may pasok ka pa bukas. Good night kiss muna kay mama at papa, ha? Sabi naman ni Glyza sa anak bago ito nahiga sa kama. Paglabas nila sa kwarto, ay masuyo siyang hinagkan ng asawa niyang si Ralph. I love you so much, honey. Mula noon hanggang ngayon, salamat at dumating ka sa buhay ko. Sambit ng lalaki sa malambing na tono. Ako din, honey. Mahal na mahal din kita. Napakaswerte ko rin dahil nakilala kita. Sagot niya sa mister. Masayang-masaya si Glyza dahil ang supladong lalaki sa harap ng simbahan noon ay ang lalaking napangasawa niya at mister na niya ngayon. Hindi na siya kukulitin ng kaibigang si Mitos dahil nahanap na rin niya ang lalaking nakalaan sa kanya. Sa ngayon, ay masaya silang namumuhay na mag-asawa kasama ang kanilang anak na si Janica. Tama si Glyza na ang pag-ibig ay hindi hinahanap. Ito ay kusang darating kung ito talaga ang nakalaan sa iyo.